Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ang pananampalatay biyaya sa atin ng Diyos, at ito'y parating nagbubunga ng kabutihan. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, tupan tayo maging marapat makibahagi. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan, kaloob sa lupa, kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdaranghal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ang nangingibabaw
sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing na mga kahilingan. Ang kagandang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budi naming takot ay ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangang hilingin sa pagdarasal ay ang pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon na ang kanyang mga salita ay magaganap, kahit ito ay magtagal, at ang mga matuwid ay mabubuhay sa kanilang katapatan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo ang hamog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ang kalinga niyang may mga hinirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinukso. Doon ay sinubok ng inyong magulang, bangamat nakita ang aking ginawa, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni Apostol San Pablo si Timoteo na tulad niya na nakabilanggo dahil sa Panginoon. Maging masagasig din tayo sa tungkuling tinanggap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan.
Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkakatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, humihingi ang mga apostol ng dagdag na pananalig sa Diyos upang magampanan ang mga inaasahan sa kanila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matalim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kay may aliping nag-aararo o nagpapasol kayo ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at na makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaganda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silban mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan bang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman, kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday po. Happy Sunday. Pakibati mga tabi natin, Happy Sunday. Sila po yung ating hitian. Happy Sunday po sa ating lahat. Mga kapatid, ang isa sa pinakamahalagang biyaya sa atin ng Diyos ay ang biyaya ng pananalig, ang biyaya ng pananampalataya. Dahil sa pamamagitan nito, nakatutugon tayo sa Diyos na patuloy na kumikilos, sa Diyos na patuloy na naghahayag ng kanyang sarili sa bawat karanasan, sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon po, sa ating Ebanghelyo ay ating natunghayan ang kahilingan ng mga alagad. At anong kahilingan? Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Maring sa pandinig, maring matanong natin, kulang pa bang pananampalataya ng mga alagad? O sadyang baka wala, kaya humingi sila ng ganitong karagdagan. Pero sa palagay ko mga kapatid, nandun ay pananampalataya. Kasi hindi sila tatagal sumama sa ating Panginoon. Naranasan nila ang buhay bilang isang alagad ni Jesus, maraming pinagdaanan, maraming mga pagsubok, pero nandyan pa rin sila. Kaya nandun na yung pananampalataya. Kaya nga lang siguro sa pagkakataong ito, yun ang kanilang kahilingan, dagdagan.
Kayo na nakagugulat dito, mga kapatid, ay yung tugon ng ating Panginoon. At ano yung tugon ni Jesus? Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa punong sikamorong ito, mabunot ka at patanim sa dagat at tatalima ito. Yun ang tugon ni Jesus sa kahilingan ng mga alagad na dagdagan ang kanilang pananampalataya. Pero masusukat ba natin ang pananampalataya? Masusukat ba natin ang ating pananampalataya? Kasi doon sa tugon ng Panginoon, kung papansinin po natin yung mga salitang ginamit niya, ang sinabi niya dito ay hindi lang butil ng mustasa, kundi sinlaki ng butil ng mustasa. Di ba pamilya naman po tayo doon sa mustasa? Ginagamit natin yung pansahog sa, saan ba? Sa sinigang sa miso. Pero hindi yun tinutukoy ng Panginoon. Ang tinutukoy niya dito yung butil. At ano bang itsura ng butil ng mustasa? Ano bang itsura ng butil ng mustasa? Kumuha kayo ng ballpen. Ituldok ninyo sa papel. Yung makikita niyong tuldok, ganun lamang ang butil ng mustasa. Kaya napakaliit. Kaya tinutukoy na isa sa pinakamaliit na butil sa lahat ng mga halaman. Malit ito, pero tignan niyo po yung ginamit ni Jesus. Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa, sinlaki, maliit na butil ng mustasa. So, ibig sabihin dito, maliit pa yung butil ng mustasa, pero may pagkapahalagang binibigay ang ating parang kasi pwede naman niya sabihin na kung maging sindit lamang ng butil ng mustasa o kung maging butil man ng mustasa ang iyong pananalig, pero sinabi niya, kung maging sinlaki man lamang, nangangahulugan, mahalaga sa Panginoon, maging magkaroon lamang tayo ng maliit na pananalig sa Diyos. Magkaroon man lang tayo ng maliit na pananalig sa Diyos, yun lamang requirement. Kung bagay, sasabihin natin, magkaroon lamang tayo ng pananampalataya sa Diyos, sapat na. Pero bakit nga ba sila humingi ng dagdag? Ngayon, para maintindihan natin ito, i-connectan natin ito dun sa sinabi ni Jesus bago ito. Kasi pong ebanghelyo natin ngayon ay mula sa 17 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. At itong 17th chapter of the Gospel of St. Luke, binubuo ito ng 19 na verses. Ang napakinggan natin, verse 5 to 10. Ano yung 1 to 4? Ano yung 1 to 4? Wala man tayong dalang Bible dito, pero sabihin ko kung ano yung 1 to 4. Yung nilalaman po ng 1 to 4 ay ito, kapag ka nagkasalang yung kapatid, patawarin mo. Kung makapitong ulit siya magkasala, patawarin mo. Kung maghapon siya nagkasala at maghapon siya humingi ng kapatawaran, patawarin mo. Pagkapatawad. Kung paulit-ulit nagkakasala ng kapatid mo, patawarin mo. Madali ho bang unawain iyan? Madali bang unawain yan? Yung pagkapatawad na yan? Madali hindi. Tapos dadagdag pa ni Jesus na mahalin mo ang iyong kaaway. Yan ho ba madaling unawain? Yan ho ba madaling unawain? Father, siguro yung pagkapatawad, madali, pwede namin gawin. Pero yung mahalin, mas maganda siguro, Father, ay pahirapan muna ng kaunti ng matuto. So yung dagdag na pananampalataya ng mga apostol kay Jesus ay doon nakaugnay. Kaya sila umiling ng dagdag na pananampalataya nang sa gayon, maunawaan nila itong sinasabi ng ating Panginoon. Humiling sila ng dagdag na pananampalataya nang sa gayon, maunawaan nila yung pangangailangan na patuloy na magpatawad sa mga tao.
patuloy na mahalin, maging ang mga nagkakamalit, nakakagawa at nakakasakit sa atin. Mahirap unawain yan. Isang tao lang may malalim na pananampalataya sa Diyos, may matibay na pananampalataya sa Diyos, ang unti-unting matatanggap ang lahat ng ito. Ngayon, iugnay natin ito sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Kasi ganoon din yung karanasan. Ang Israel po noon ay pinanghaharian ni Jeconias. Itong haring ito, walang leadership skill. Kulang siya. Kaya ano nangyayari sa Israel? Magulo. Maraming karahasan. Maraming pang-aapi. Ito yung nararanasan araw-araw ng mga Israelita. Kaya ngayon, anong ginawa nila? Lumapit sila kay Habakuk para idulog ito sa Diyos. At ito yung napakinggan natin sa ating unang pagbasa. Kaya ang tanong dito ni Habakuk, Panginoon, hanggang kailan? Hanggang kailan namin mararanasan ang lahat ng ito? Hanggang kailan kami magtitiis? Hanggang kailan namin dapat batahin ang lahat ng ito? Mahirap nang unawain yung ganitong sitwasyon sa aming buhay. Pero nakapagtataka yung tugon ng Panginoon kay Habakuk. Sabi niya, isulat mo pa ito, na hindi pa dumarating ang takdang panahon. Magiging maayos din ang lahat, pero sa ngayon ay hindi pa. Magiging tugon ng Panginoon, mahirap unawain. Bakit hindi na lamang ngayon? Bakit di para bagang pinagpapaliban pa yung kanyang pagtugon sa naranasang kahirapan ng mga Israelita? Ito'y paanyaya sa kanila ng Diyos na patuloy ninyong panghawakan ng pananampalataya na sa unti-unti ninyong maunawaan ang pamamaraan ng pagkilos ng Diyos. Itong karanasan po natin sa Bagyo, particular po ng mga kababayan natin sa San Miguel. Last Monday, Tuesday, nandun po tayo. Pinuntahan po ang bayan ng San Miguel. Talagang malaki ang naging epekto. Maraming nasirang kabahayan, maraming nasirang mga pananim. Yung iba nga po doon ay aanihin na lamang. Pinabutan pa ng bagyo. Kaya nalulumo yung mga tao. Ang sabi po nila, handa naman daw sila sa mga bagyo. Kasi nga, taon-taon, naranasan nila yan. Nung nandun po ako, nabaha na rin po sila. Yung lugar po iyon. Pero, hindi talaga nila inasahan yung lakas ng bagyong ito. Hindi nila inasahan na ganun kalakas yung magiging bagyo at yung magiging epekto nito. Kaya matapos yung gabing iyon, kinabukasan, talagang napakaraming sira. Inayos muna nila yung mga gamit, kaya kinakailangan magpatuloy. Mahirap po naman, paano nangyari mga bagay dito? Handa naman sila. Pero isang magandang sinabi nila dito ay, patuloy naming pinangahawakan ng aming pananalig sa Diyos. Hindi man namin maunawaan lahat ng ito, kung paano ito nangyari, kung bakit ito nangyari. Pero yung nagpapalakas sa amin ay yung aming pananalig sa Diyos. Dagdagan mo ang aming pananalig upang maunawaan ang mga bagay na ito. Nangangahulugan ang pananampalataya ay tungkol sa pagkipag-ugnayan sa Diyos. Kaya, ang pananampalatayang ito, mga kapatid, sabi nga yung pangikayat ni San Pablo kay Timoteo, ito yung pinagkatiwala sa atin. Dapat ito'y patuloy na papagningas. Inilarawan niya ito sa parang apoy na nagdiringas na aandap-andap. Kapag ganoon, ano gagawin mo? Aring paypayan, lagdagan pa ng kahoy para patuloy mag-alab. Kasi ganoon yung sa pananampalataya natin. Kinakailangan patuloy natin itong papag-alabin. Kinakailangan patuloy natin ito ng ating sarili sa ating Panginoon. Ngayon, yung pangalawa, iugnay natin dun sa talinhaga. Nagsimula tayo sa pananalig. Ang pananalig po, ay kinakailangan din magkaroon ng bunga. Yung pananalig natin sa Diyos.
At yung bunga iyon, yung gawang kabutihan. Kaya na nakapagtataka sa ating talinhaga, kakaiba. Sabi nga niya dito, ipagpalagay natin kayo may alipin, nag-aaral, nagpapasol maghapon. Di pagod na pagod yan. Pagdating niya sa bahay, siyempre, sige, isipin nung alipin na makapagpapahinga na siya, pero salit na magpahinga siya, anong gagawin niya? Sasabihin sa akin na kanyang Panginoon, ipaghanda mo muna ako ng nakakain at habang kumakain ako, pagsilbihan mo ako. Kaya pagkatapos kami dito ng alipin, ano sasabihin lamang niya sa kanyang sarili? Ako isang aliping walang kabuluhan. Ginanap ko lamang o tinupad ko lamang ang aking tungkulin. Ngayon, paano natin uunawain ito? Kasi, nung panahon iyon, at maaaring sa panahon din natin ngayon, ang tingin natin sa ugnayan natin sa Diyos ay may merito. Na namang gawin natin, may gantimpala sa Diyos. May pakabuti ka, may gantimpala ka sa Diyos. Gumawa ka ng masama, may parusa ka sa Diyos. So parang ganun nangyayari. Pero dito, sinasabi ng alipin sa atin ay, yung ginampanan lamang niya yung narapat niyang gawain bilang isang alipin. Ngayon, paano natin ito unawain? Halimbawa po, ganito. Sa isang estudyante, nag-aral na mabuti, nakakuha ng mataas sa marka, nung binigay niya yung kanyang card sa kanyang mga magulang, natubang magulang, binigyan ng reward. O dito bang tuwa? Kumain sila sa labas, nag-shopping sila, tuwang-tuwa. Maring makita sa isip ng bata na, pag nag-aral pala ako na mabuti at ako na mataas sa grade, may reward ako. May reward ako. So ano ang kanyang motivation para mag-aral ng mabuti? Yung reward. Minsan naman kasi ginagawa din natin yan for motivation. Pero hindi niya makikita na dapat talaga siyang mag-aral ng mabuti. Regardless kung may reward siya o wala sa kanyang magulang. Kinakailangan at dapat siyang mag-aral ng mabuti. Yun yung kinakailangan niyang gawin. Ngayon, sa atin, bilang mga Kristiyano, anong isaasahan sa atin? Maging mabuti. At dahil tayo'y mabuti, anong inaasahan sa atin? Gawang kabutihan. Pag gumawa ba tayo ng kabutihan, dapat ba magkaroon tayo ng reward sa Diyos? Hindi. Dahil ginawa lamang natin kung ano yung dapat at nararapat nating gawin. Ginawa lang natin yung dapat at nararapat nating gawin. Dapat nga magpasalamat pa tayo sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataon na maging mabuti at gumawa ng kabutihan. Sa panghalimbawa, let's say, meron isang kabataan, naging adik. Napakaraming bisyo. Kayo pinalalahari siya ng kanyang mga magulang. Pag di siya titigil, masisira ang kanyang buhay. Kaya hindi na kanyang mga kabarkada. Pinaalalahanan siya. Again, nagising na lamang siya na isang araw, yun pala yung dapat niyang gawin. Sinimulan niya alisin unti-unti yung bisyo hanggang sa tuloy na nitong matanggal sa kanyang sarili. Naging mabuti ang kanyang kalusugan, gumanda ang kanyang buhay. Pagkatapos siyang gawin ito, sasabihin ba niya sa kanyang mga magulang, sinunod ko po yung utos ninyo, gantimpalaan niyo ako. Hindi ba dapat lang magpasalamat sa halip na sa halip na humingi pa ng gantimpala? Yung nararapat na ginagawa natin. Yan ang bunga ng pananalig. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananalig
upang higit naming maunawaan ang pamamaraan mo, upang mapalalim ang aming ugnayan sa iyo. At nang sa gayon, ang pananalig nito ay patuloy na magbunga ng kabutihan sa amin. Amen. Sama-sama nating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang maawain para sa isang pananampalatayang matatag at mapanghahawakan. Ating sambitin, Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa banal na simbahang humaharap sa maraming hamon sa pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para ang gaganaping pagtitipong pastoral sa ating dioceses sa ika-6 ng Oktubre ay lalong magpaigting ng buhay pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa mga Kristiyanong nasa pamahalaan at sinusubok ang katapatan nila sa pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa mga pinanghihinaan ng loob, dahil sa digmaan, karahasan at kawalan ng katarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa ating mga natitipon ngayon, na nananalig sa kabutihan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa mga yumaong nanindigan sa pananampalataya hanggang sa huli, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin may pananampalataya. Tulungan mong matupad namin bilang mga aliping walang kabuluhan ang aming tungkulin sa pamamagitan ni Jesus, naming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alin na iyong nihabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas sa way sumaamin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunatain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwalang sanid ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagigiganda para sa pagbabalik na iyong totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at
kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniyaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal, kami maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong at patuloy na pagbungahin ng ating pananalig sa Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.